Uncle Bry here, dinengdeng with tilapia ngayong araw na ito. Kahit isang munting dampa, sa dulang ay mayroong handa, nagsisilbing walang sawa, ngiti hindi nawawala, sa tuwing sasakit ang pista, ligaya ang nadarama, ganyan kami tuwing napagsapit ng pista, walang kasing saya. Napakainam pagmasdan, ang paligsahan sa sayaw, lalo na't magkasintahan, ang umiindak ng sabay. Magstay ka lang sa video na ito para malaman mo kung paano. Very healthy, affordable, at syempre, masarap. Ang dinengdeng ay pwede ring tawaging inabraw. Very similar siya sa pinakbet. Unlike pinakbet, mas konti ang gulay niya, tapos mas maraming sabaw. Oo nga pala, itong bulaklak ng kalabasa, tas talbos ng sayote ay kinuha ko sa aming garden. Kaya libre lang siya. Napakasarap talaga ng gulay pag fresh from the garden. So, tikiman na. I-judge na natin ang luto ko. Siyempre, luto ko yan. Alangan naman sabihin kong hindi masarap. Sa mga magagaling mag-inabraw dyan, ano? Alam ko, may masasabi na naman kayo sa pagluluto ko. Eh di kayo na. Wala namang copyright ang pagluluto, kaya kahit anong style, pwede yan. Alam nyo, sa larangan ng food vlogging, kailangan handa kayo sa mga kritiko, sa mga bashers, at kung ano-ano pang mga magaganda at hindi magagandang komento. Pwede nating ikumpara sa pelikula, may bida at kontrabida. Siyempre, tayong mga content creator ang bida. Tapos, ang mga kontrabida, itong mga tinamaan na magagaling na bashers na ito. Nakala mo kung sinong kagagaling. Kayo kaya mag-content creator dito. Magpalit tayo ng pwesto. Kayo mag-content, as ako magbabash sa inyo. Joke lang yon. Tara, higop tayo. Ito ang pinakapaborito kong gawin sa tilapia, ang higupin ng ulo. Yung may parting mata. Yan, sarap yan. Subukan nyo itong mga ganito kapatid kung hindi nyo pa ginagawa. Bakit kaya pag ulo masarap higup-higupin at kainin? Paki-comment nga down below. Let's prepare our ingredients. Gagamit tayo dito ng leeks. Optional lang po ito. Pwedeng wala. Tilapia, eggplant or talong, talbos ng kalabasa at sayote, bulaklak ng kalabasa, okra, cherry tomato or kamatis, garlic or bawang, white onion or puting sibuyas. Oras na para hiwain ang ating talong. Napakagandang klase ng talong nito, mahaba at makinis. Walang kulukulubot at walang hulok sa loob. Sana ganito rin kahaba ang akin. Pasensya, kayo naman. Tara, simulan na natin ang paghihiwa ng bawang. Ganitong klase lang po ang paghihiwa ko, no? Tapos dice po natin yung white onion or sibuyas. Isunod na hiwain ng ating cherry tomato or kamatis. Ganito po ang klase ng paghihiwa din. Tapos, syempre, ang ating talong. Tatanggalin muna ang pinakaulo. Tapos, hihiwain ko po ng pagganito. Tapos, leeks po, hihiwain din natin ng pagganito. Bago tayo mag-isa, itiprito ko muna ang tilapia. Mga 2 piraso po ito. Suggestion ko lang, pag nagprito kayo, dapat po mainit yung mantika para hindi dumikit. Pag kalubog nyo ng isda sa mainit na mantika, takpan nyo kagad para hindi tumilamsik sa balat nyo. Nangyari na ba sa inyo to habang nagpiprito kayo? Yung nagdikit yung tilapia. Ginagawa ko rito, guguntingin natin para maghiwalay sila, no? Parang paghihiwalay nyo ni Colasissimo kasi dala-dala pala ni Commander mo ang M16 mo. Pwede rin palang inihaw to, no, kung gusto nyo. Prito or inihaw, alin sa dalawa. Parehas masarap. Habang hinihintay natin magprito, mag-isa na tayo ng ating bawang or garlic. Hintayin mag-brown, isusunod ang ating sibuyas or onion. Pagkatapos, isusunod na ang ating kamatis. Gisa-gisa lang po tayo mga kapatid. Halu-haluin lang po natin mga 3 to 4 minutes and then isusunod na ang ating leeks. Halu-haluin konti, mga few minutes and then lalagyan ko na ng 3 cups of water or tubig. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ano, ang leeks po ay para ding dahon ng sibuyas or spring onion ang lasa. Mga 3 to 4 minutes kukulo na ito. Tapos ilalagay ko na yung ating bagoong isda. 1/4 cup ng bagoong ang nilagay ko rito, no? Tapos i-adjust nyo na lang po pag nakukulangan pa kayo sa lasa. Oo nga pala, marami pong klase ng isda ang pwedeng ilagay dito, no? Bangus, inihaw or prito. Hito, the best din yun para sa dinengdeng. Inihaw or prito, pwede rin siya. Pag kumulo na, ilalagay ko na yung ating durog na paminta or ground black pepper. Parang pagkadurog ng puso mo dahil sa lawahan din pala si Colasissimo tulad mo.
Ops, hindi mawawala ang sili, dagdag sipa sa ating dish. Ito na ang ating main event. Ilalagay ko na ang pinritong tilapia sa ating kumukulong sabaw. Pakuluin nyo lang ng at least 3 to 4 minutes. Tapos isusunod ko na ang ating longta or talong. Ihulog na ang talong sa ating sabaw. Tapos mga 3 to 4 minutes again na kuluan. Malambot na yan. Tiyaga-tiyaga lang tayo sa pagluluto. Mas matyaga, mas masarap ang kalalabasan. So after a few minutes, ilalagay ko na ang ating okra. Sunod na kagad ang bulaklak ng kalabasa. Ihulog na ang bulaklak ng kalabasa. Isusunod ko na rin ang talbos nito at talbos ng sayote. Iayos-ayos lang konti ang mga dahon, tapos papakuluan natin to ng less than 1 minute. Takpan muna, tapos patayin ang apoy, and ready to serve na. Para sa mga viewers ko dyan na hindi pa nakafollow sa akin, ipollow nyo lang po ako sa aking Facebook page, YouTube, and TikTok para po maging updated kayo sa aking mga latest videos. Ito naman po ang inyong Uncle Bry. Nagpapaalam. Maraming salamat sa palaging panonood. Bye-bye!